Bago pa man tuluyang tamaan si Xiang Guhao ng matutulis na sound wave ni Miss Jiang, ay mabilis siyang naghanda upang salubungin ang mga ito. Gamit ang kanyang pambihirang bilis, isa-isa niyang pinigilan at sinangga ang bawat pag-atake upang depensahan ang kanyang sarili mula sa pinsala. Matapos ang huling pagtama ng enerhiya, sumigaw siya ng may pagkauyam at nagtanong kung ito na ba talaga ang tunay na lakas ng isang kinatawan mula sa Nine Heaven Alliance. Para sa kanya, ang ipinamalas na kapangyarihan ni Miss Jiang ay sobrang hina at nakakatawa lamang. Subalit, ngumisi lamang si Qi Chunying habang mabilis na lumalapit sa kanyang tabi. Malamig nitong ipinaalam kay Xiang Guhao na ang binitawang pag-atake ni Miss Jiang kanina ay isa lamang pain at panlin lang upang maakit ang kanyang atensyon at mapigilan ang anumang balak niyang gawin. Dahil dito, biglang napalingon si Xiang Guhao sa kanyang likuran nang biglang maramdaman ang isang napakalakas at nakababahalang presensya ni Xia Beihai na naghahanda na palang umatake sa kanya. Kasabay nito, napalingon din siya sa direksyon ni Qi Chunying na mabilis ding lumulusob patungo sa kanyang kinaroroonan upang maglunsad ng magkasabay na opens iba. Dahil sa matinding bilis ng paggalaw ng dalawa, hindi na nagawang maiwasan ni Xiang Guhao ang binitawang malakas na sipa ni Qi Chunying na tumama ng direkta sa kanyang tagiliran, dahilan upang mabilis siyang lumipad sa himpapawid patungo sa mismong harapan ni Xia Beihai. Bago pa man niya makuha ang kanyang balanse upang umiwas, agad na inilunsad ni Xia Beihai ang kanyang nakamamatay na teknik, ang Myriad Dragon Fist. Buong lakas na tinamaan si Xiang Guhao ng mabigat na suntok nito sa kanyang katawan na naging dahilan upang mapasigaw siya sa matinding sakit at marahas na samukan ng sariwang dugo. Sa tindi ng impact ng suntok, lumipad ang kanyang katawan sa direksyon ng selyadong monumento, kung saan bahagya niyang tinamaan ang selyadong bato na naging sanhi ng pagkakaroon nito ng malalalim na lamat, kasunod ng marahas niyang pagbagsak sa lupa. Habang dahan-dahan at hirap na hirap siyang bumangon, sunod-sunod ang naging pag-ubo niya ng dugo. Agad niyang naramdaman sa kanyang sarili na sumabog at nadurog ang kanyang mga ribs at sternum dahil sa mga natanggap na suntok. Napagtanto niya na kapag nagpatuloy pa ang laban na ito ay sigurado at tiyak na mamamatay siya sa lugar na ito. Ngunit sa kabila ng pinsala, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi niya kailanman papayagan na matapos na lamang ang kanyang buhay ng ganoon kadali. Napakalapit na niya upang tuluyang maitaas ang kanilang pamilya bilang pinuno sa 4 na dakilang pamilya at upang pamunuan ang buong Qingcheng, isang huling hakbang na lamang ang kanyang kailangan. Dahan-daang lumapit si Xia Beihai sa kinaroroonan ng sugatang si Xiang Guhao. Habang naglalakad, lumingon siya at seryosong pinaalalahanan si Miss Jiang na ang nagaganap na gulo ay tungkol lamang sa mga panloob na usapin ng kanilang 4 na dakilang pamilya, kaya naman mabuti raw na huwag na lamang makialam ang Nine Heaven Alliance dito. Sinabi niya na ang susunod niyang gagawin kay Xiang Guhao ay ang pagpapatupad ng batas ng kanilang pamilya batay sa mga alituntuning pinagkaisahan at pinagkasunduan ng 4 na dakilang pamilya noon pa man. Sa paglapit niya kay Xiang Guhao, matigas niya itong sinabihan na namatay ang kanyang mga sariling mandirigma sa kamay nito at lubos nitong binaliwala ang banal na kasunduan ukol sa pagbabawal sa marahas na pag-aawayan sa loob ng 4 na dakilang pamilya. Seryoso niyang tinanong si Xiang Guhao kung aaminin ba nito ang kanyang mga naging kasalanan. Bago sumagot, marahas munang dumura ng dugo si Xiang Guhao sa lupa bilang pagpapakita ng matinding pang-insulto kay Xia Beihai. Sinabihan niya si Xia Beihai na huwag daw itong magmalinis sa kanyang harapan dahil para sa kanya ay wala namang kwenta ang pamilya Xia nila. Idinagdag pa niya na kung hindi lamang daw natapos at nawakasan ang pagkakataon ng kanyang ama noon, ang isang tao na kulang sa talino na katulad ni Xia Beihai ay hinding-hindi magkakaroon ng pagkakataon na makaakyat at mamuno sa itaas. Nang marinig iyon ni Xia Beihai, ay biglang nagdilim ang kanyang buong mukha sa matinding galit, at nagliwanag sa kulay pula ang kanyang mga mata. Sinabihan niya si Xiang Guhao na mukhang matigas pa rin talaga ang ulo nito at ayaw nitong bitawan ang pagiging isang delusyonal sa kanyang mga pangarap. Sa mismong mga sandaling iyon, habang nag-aabang ng kamatayan, biglang nakarinig si Xiang Guhao ng isang kakaibang boses mula sa loob ng kanyang sariling isip. Nagtatanong ang misteryosong tinig kung gusto raw ba nito ng kanyang tulong upang makaligtas. Gulat na gulat si Xiang Guhao sa kanyang narinig kaya naman agad siyang napalingon sa direksyon ng selyadong bato sa kanyang likuran, na sa mga sandaling ito ay biglang naglalabas ng isang matangkad at madilim na lilang aura.
Agad din itong napansin ng lahat ng mga tao sa loob ng bulwagan. Agad na nabahala at natakot si Miss Jiang nang maramdaman ang kakaibang enerhiya, at sinabing mukhang may lalabas na mapanganib na bagay mula sa selyadong bato dahil malapit ng mawasak at masira ang selyo nito dahil sa natamong lamot kanina. Nang mapagtanto ni Xia Beihai ang nagbabadyang malaking panganib, agad niyang binitbit si Xiang Guhao sa damit nito at mabilis na niyaya ang lahat na lumabas na ng bulwagan. Sinabi niya na magtuos na lamang sila ng lalaki pagbalik nila sa labas, dahil kailangan muna nilang umalis sa lugar na ito agad-agad upang hindi mapahamak ang kanilang mga buhay. Subalit, bago pa man niya tuluyang makaladkad si Xiang Guhao patungo sa labasan, buong lakas na iwinaksi ng lalaki ang kanyang kamay upang mabitawan siya ni Xia Beihai. Yumuko si Xiang Guhao sa lupa at bigla na lamang siyang tumawa ng napakalakas at nakababaliw. Nang muli siyang kausapin ng tinig na nagmumula sa loob ng selyadong bato, inutusan siya nitong sirain ang natitirang harang at palayain siya mula sa pagkakakulong, at bilang kapalit ay bibigyan daw siya nito ng walang kapantay na lakas upang patayin si Xia Beihai at patayin ang lahat ng mga taong naroroon. Ngumiti ng nakakatakot at pananabik si Xiang Guhao habang nakatitig sa lamot ng selyo. Nang mapansin ni Miss Jiang na may kakaiba at maling-mali sa kinikilos nito, agad siyang sumigaw sa takot at inutusan ang lahat na pigilan agad si Xiang Guhao sa anumang balak nito. Ngunit sa mga oras na iyon, walang pakialam na paulit-ulit na inatake at pinaghahampas ni Xiang Guhao ang selyadong bato upang tuluyan itong mabasag habang siya ay humahalakhak sa tawa. Hindi nagtagal, mula sa nawasak na selyadong monumento, unti-unting lumabas ang matengkad at madilim na lilang enerhiya na mabilis na namuo sa isang nakakatakot na figure. Ito na nga marahil ang tinutukoy na nilalang ng Nightmare Race. Mabilis na lumapit ang espiritong ito kay Xiang Guhao at walang ano-ano ay tuluyang sumanib sa kanyang katawan. Kasunod nito ang biglaang pagyanig ng buong paligid at ang unti-unting pagguho ng kisame at mga pader ng lugar. Napagtanto ni Qi Chunying na bibigay na ang buong estruktura kaya malakas niyang inutusan ang lahat na magmadaling lumabas bago pa sila tuluyang matabyunan ng mga bato. Ngunit bago pa man sila makahakbang, pumosisyon ng nakakatakot si Xiang Guhao habang unti-unting pumapasok sa kaibuturan ng kanyang buong katawan ang espiritu ng Nightmare. Nang makumplito ang pagsasanib na ito, tuluyang nagbago ang anyo ng mukha ni Xiang Guhao, at gamit ang isang nakapangangilabot na boses, sinabihan niya ang lahat na walang sino man sa kanila ang makakaalis ng buhay sa bulwagang iyon. Samantala, doon sa ibabang bahagi ng Secret Realm ay unti-unti na rin na nagbabagsakan ang mga bato at nawawasak ang paligid, kaya naman nagmamadaling tumakbo palabas si Ye Chuan. Habang tumatakbo, naiinis siyang nagtanong kung anong uri ba ng bulok na construction ang gumawa sa kuwebang ito upang bigla na lamang guguho ng ganito nang walang babala. Nagulat si Ye Chuan nang sabihin sa kanya ng Undead Knight na lubos nang nakatakas ang nilalang mula sa Nightmare Demon Race, at ang buong lugar na ito ay nakurap na ng kanilang madilim na kapangyarihan kaya hindi na ito magtatagal pa. Dahil sa narinig, agad na nag-alala si Ye Chuan para sa kaligtasan ni Miss Jiang at sa iba pa nakasalukuyang nasa itaas, dahil tiyak na nasa matinding panganib ang mga ito sa ganoong sitwasyon. Kaya naman, nagpasya siyang magmadali upang balikan at iligtas ang mga ito. Habang tumatakbo, biglang napatigil si Ye Chuan at nagtanong sa Undead Knight kung ang may malaking ulo ng baboy na nakasalubong nila kanina ay nagmula rin ba sa lahing Celestial, at kung bakit hindi na lang ito humingi ng tulong doon upang matanggal ang sumpa sa kanyang katawan. Sumagot ang Undead Knight na ang tunay niyang misyon kailanman ay hindi ang magbantay sa lugar na ito, dahil ang pagkawasak ng selyo ng Nightmare Demon Race ay oras lamang talaga ang inaante at hindi na maiiwasan. Ipinaalam niya kay Ye Chuan na ang tunay at nag-iisang misyon niya ay gabayan ng isang malakas na eksperto para makaharap ang Great General ng Celestial Race, at protektahan ang taong iyon hanggang sa matagumpay nitong may hatid ang token sa mga kalahi nila. Idinagdag pa ng Undead Knight na doon lamang sa paraang iyon tuluyang matatanggal ang sumpa na nakalagay sa kanyang katawan. Napamura si Ye Chuan sa kanyang narinig at galit na pinagsabihan ang Undead Knight na napakagulo at napakautol-utol nitong mag-isip ng plano. Sinabi niya na kung alam niya lang daw ng maaga ang tungkol sa komplikadong misyong ito, hinding-hindi siya sasali sa ganitong uri ng kaguluhan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagrereklamo, bigla siyang tinanong ng Undead Knight kung hindi na ba nito gustong makita at makasama ang kanyang mga magulang.
Natigilan si Ye Chuan sa tanong na iyon, at matapos ang ilang saglit ng katahimikan ay seryoso siyang sumagot na walang ibang bagay na gusto niya kundi ang makita ang kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, doon sa itaas, habang patuloy na nagbabagsakan ang mga tipak ng bato mula sa naguhong kisame, mabilis na tumatakbo sina Xia Beihai, Qi Chunying, at Miss Jiang upang makatakas sa gumuguhong realm. Ngunit bago pa man sila makalapit sa pinto, biglang hamarang sa kanilang harapan si Xiang Guhao, na sa mga sandaling ito ay lubos ng kinokontrol ng kapangyarihan ng Nightmare Demon Race. Habang nakangisi ng mapanganib, nagtanong ito kung aalis na ba sila agad nang hindi man lang nagpapalam sa kanya. Nagulat si Xia Beihai sa pambihirang bilis ng pagkilos nito, ngunit agad pa rin siyang kumilos ng mabilis upang umatake gamit ang kanyang kamao. Bago pa man niya itama ang kanyang suntok, sinabihan niya si Xiang Guhao na dahil pumasok na ito sa demonic path at nagpadala sa dilim, huwag daw nitong sisihin kung magiging malupit at walang awa siya sa kanya ngayon. Isang napakalakas na suntok ang kanyang pinakawalan na direktang tumama sa mukha ni Xiang Guhao. Subalit, biglang pinagpawisan at lubos na nagulat si Xia Beihai nang makita niyang hindi man lang natitinag o napipinsala si Xiang Guhao sa kanyang atake. Nakangiti pa ito sa kanya habang mapang-asar na sinasabi na ito raw ang tunay na lakas na kanyang hinahangad. Pagkatapos nito, isang mabilis at nakamamatay na pag-atake ang inilunsad ni Xiang Guhao kay Xia Beihai, kung saan gamit ang kanyang matutulis at mahahabang kuko, tinusok niya ng ubod ng lakas ang tiyan ni Xia Beihai hanggang sa tuluyan itong tumagos sa likod ng katawan. Inilapit pa ni Xiang Guhao ang kanyang mukha sa mismong tainga ng sugatang si Xia Beihai, at sa isang mayabang, malamig, at nakatatakot na tono ay sinabihan niya ito na mamamatay na siya sa lugar na ito ngayong araw na ito. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.